35,000 talampakan sa ibabaw ng dagat Timog Sina. Isang British flight attendant ang napaluhod sa sahig. Pakiusap, iligtas ninyo ang aking ina. Ang kanyang oxygen saturation, 72%. Isang pasyenteng may terminal pulmonary fibrosis na sinukuan na nga ospital sa United Kingdom. Ang kanyang hininga ay unti-unting nawawala sa loop ngang eroplano. 3 oras pa bago marating ang pinakamalapit na paliparan. Ngunit ang kapitan ay gumawa ngang isang kahangahangang desisyon. Diretso tayo sa Maynila. Gagamitin natin ang pinakamataas na bilis. Pagkalipas ang 12 oras, bumukas ang gate ng Ninoy Aquino International Airport. Naghihintay na roon ang isang medical team, bit-bit ang kanilang makagamitan at may nakaabang na ambulansya. Dahil sinukuan na siya sa UKA, hindi ibig sabihin na susukuan na rin namin siya. Ito ang matatak na tining ng isang Pilipinong doktor. At pagkatapos ng 72 oras, isang himala na yumanik sa buong mundo ang naganap. BBC, Reuters at mga pahayagan sa buong mundo ang naktuon ng pansin sa sandaling iyon. Ang galing ng medisinang Pilipino ay napatunayan, isang panalangin na nagsimula sa himpapawid ang sinagot sa lupang Pilipinas. Ngayon, ibubunyak namin ang hindi kapanipaniwalang talaan ng 72 oras na iyon. Ang pagpindot sa subscribe at like button ay makakatulong upang may parating ang mga ganitong nakakaantig na kwento sa mas maraming tao. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa paggawang ma-video. Kaya't simulan na natin. Magandang araw. Ako po, si Isabela Reyes. 35 taong gulang at 10 taon ng flight attendant sa British Airways. Palaging nasa aking makamay ang listahan ng mapasahero at ang aking makamata ay laging nakatuon sa kaligtasan sa lukngang eroplano. Ngunit ngayon, iba ang lahat. Ngayong araw, katabi ko ang pinakamahalagang pasahero sa buong mundo, ang aking ina, si Maria Reyes, 62 taong gulang. Nakaupo sa wheelchair, may suot na oxygen mask at nakatingin sa labas ng bintana. Nasa harap kami ng gate sa London Heathrow Airport, Martes, Hulyo 15, 2025, alas 9:30 ng umaga. Isabela, anak, sigurado ka ba talaga rito? Mahina ang boses ni inay. Ang tunok na iyon mula sa likod ng oxygen mask ay parang tumutusok sa aking puso. Ayos lang po. Nay, espesyal ang flight na ito. Ako po ang lead cabin crew. Isang kasinungalingan. Walang anumang maayos. 3 buwan na ang nakalipas nang masuri siya sa St. Thomas's Hospital sa London. Idiopathic pulmonary fibrosis. Terminal stage. Ibinabang doktor ang kanyang chart at sinabing, mga 6 na buwan na lang po. Lung transplant ang tanging paraan. Ngunit napakahabang waiting list. Sa totoo lang po, kulang na tayo sa oras. Nang gabing iyon, hindi ako umuwi. Naupo ako sa isang bench sa pasilyo ng ospital at tumitik sa kisame. Masyadong maliwanag ang mga ilaw, ngunit hindi ko maipikit ang aking mga mata. Kapag pumipikit ako, nakikita ko ang maputlang mukha ni inay. Ang kanyang mainit na kamay na humawak sa akin nung bata pa ako, na nagturo sa akin kung paano magbisikleta, ngayon ay may nakakabit na i-feline. Anak, may huli akong hiling, sabi ni inay isang araw. Gusto kitang makita habang nagtatrabaho. Ang anak kong nag-alaga sa mga pasahero sa himpapawid. Umiling ako. Nay, masyadong mapanganib. Paano kung may mangyari sa gitna ng biyahe? Ngunit matigas si inay. Isabela, ayokong mamatay sa kamangang ospital. Gusto kong pumanaw sa langit na mahal ko, sa tabi mo. Sa mga salitang iyon, hindi ko napigilan ang aking maluha. Humingi akong espesyal na pahintulot mula sa kumpanya. Isang medical escort passenger permit. Nakakagulat, pinayagan itong British Airways. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan kong pumirma sa isang waiver na ako ang mananagot sa anumang emergency. Nangingini ang kamay ko habang pumipirma. At ngayong araw, nabigyan kaming regular na flight mula London patungong Maynila. Isang 12 oras na biyahe. Ito ay isang karaniwang international flight na may mga business class passenger patungong Pilipinas. Mula sa wheelchair sa boarding gate, inilipat ko si inay sa kanyang first class seat. Ikinonekta ko ang medical grade oxygen tank ng eroplano. Mahigpit na hinawakan ni inay ang aking kamay. Salamat, Isabel. Dahil sa iyo, makakalipat ako sa huling pagkakataon. Pilit akong ngumiti. Hindi po ito ang huli. Nay, babalik tayo ng makasama, ngunit nanginginig ang aking boses, kahit ako hindi sigurado. Alas 10 ng umaga,
Nagsimulang gumalo ang eroplano sa runway. Narinig ang anunsyo ng kapitan. Magajinwa Ginang, salamat sa pagsakay sa British Airways Flight BA-245. Ang ating bayahe patungong Maynila ay tatagal ngang 12 oras. Sa labas ang bintana, unti-unting lumiliit ang skyline ng London. Nakasandal ang nuni. Inay sa bintana, hinaplos ko ang kanyang likod. Magpahinga po kayo. Nay, nandito lang ako sa tabi niyo. Umakyat ang eroplano, tinagos ang maulap. Sumilay ang sikat ng araw sa loop ng cabin. Ang liwanag na tumatama sa mukha ni Inay ay napakasilaw. Nagdasal ako. Panginoon, sana maging ligtas ang biyaheng ito. Sana makarating si Inay sa Pilipinas ng ligtas. Ngunit hindi ko alam na sa gitnang karagatan, magbabago ang lahat. 6 na oras na sa bayahe. 35,000 talampakan sa ibabaw ng dagat Timok Sina. Tahimik ang cabin. Karamihan sa mga pasahero ay tulog, habang ang ilan ay nagtatrabaho sa kanilang mga laptop. Mga business class passenger sila. Lahat sila ay mahahalagang tao. Nagahanda akong kape sa geli nang may marinig akong kakaibang tunog. Isang hirap na pahinga. Galing ito sa direksyon ng upuan ni Inay. Tumakbo ako. Nakayuko si Inay sa kanyang upuan. Hawak-hawak ang kanyang dibdib gamit ang dalawang kamay. Ang kanyang oxygen mask ay nahulog sa sahig. Nay, sigaw ko. Inay, ayos lang po ba kayo? Ngunit hindi siya makasagot. Nangingitim ang kanyang malabi. Maging ang dulong kanyang mga daliri ay nagpapakita ng cyanosis. Ikinabit ko ang medical oximeter sa kanyang daliri. Lumabas ang numero sa screen. 72%. Ang normal ay 95% pataas. Isang mapanganib na antas. Tulong. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa cabin. Ang kasamahan kong flight attendant, si Jennifer, ay tumakbo palapit. Nang makita niya ang sitwasyon, agad niyang tinawagan ang kapitan. Umalingaw-ngaw ang anunsyo sa cabin. Mga pasahero, mayroon po bang doktor sa eroplano? Ito po ay isang emergency. Pakiramdam ko ay sasabog ang aking puso. 6 na oras na ang lumipas sa 12 oras na biyahe. Ang pinakamalapit na paliparan ay 3 oras pa ang layo. Isang lalaki ang tumayo. Nasa kalagitnaan ng 40 hes, isang lalaking Asyano. Nakasuot siyang brown na suit. Ako ay isang doktor. Hayaan ninyong tumulong ako. Mabilis siyang lumapit kay Inay. Kinuha niya ang pulso ni Inay at sinuri ang kanyang nga mata. Muli niyang sinukat ang oxygen saturation. Naging madilim ang kanyang expression. May pulmonary fibrosis siya. Tama, aniya. Nang tumango ako, napabuntong hininga siya. Acute respiratory failure. Kailangan nating itaas sa maksimum ang konsentrasyon ng oxygen. Nagdala kami ng emergency oxygen tank. Ikinabit ng doktor ang high concentration oxygen mask kay Inay. Ngunit hindi tumataas ang numero 75%, 77% at bumalik sa 74%. Hindi to ubra, sabing doktor. Dahil sa air pressure at oxygen konsentrasyon, limitado lang ang magagawa natin dito. Kailangan nating bumalik sa pinakamalapit na paliparan. Hindi po, sabi ko. Pakiusap, tumuloy po tayo sa Pilipinas. May paraan po doon. Tumingin sa akin ang doktor. Sa Pilipinas? Opo, pakiusap ko. Kaya siyang iligtas ng madoktor sa Pilipinas. Pakiusap po. Nag-atubili sandali ang doktor. Pagkatapos ay tumango. Sa kondisyon ng pasyente, kahit bumalik tayo, maliit lang ang may tutulong. Mas mabuti pang tumuloy na lang tayo sa destinasyon. Kinausap niya ang kapitan. Makalipas ang ilang minuto, nagdesisyon ang kapitan. Diretso tayo sa Maynila. Bibilisan natin ang lipad. Bahagyang yumanig ang eroplano. Lumakas ang ugong na makina. Binilisan nila ang takbo upang mapaikli ang natitirang 6 na oras. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Inay. Kapit lang po, Nay. Kaunti na lang, malapit na tayo sa Pilipinas. Hindi niya iminulat ang kanyang mamata, ngunit bahagyang gumalaw ang kanyang madaliri. Umupo ang doktor sa tabi ko. Ako si Miguel Santos, isa akong cardiologist sa London, Filipino-British, pangalawang henerasyon. Maraming salamat po, doktor. Nanginginig ang aking boses. Mahinahon siyang nagsalita. Ang lola ko ay pumanaw dahil din sa sakit sa baga. Nasa Pilipinas siya noon at ginawa talagang ma-doktor dun ang lahat. Talaga po,
Kumapit ako sa kanyang nasalita, tumango siya. World-class ang medical technology sa Pilipinas. Lalo na sa paggamot ng malubhang sakit sa baga, masasabi kong mas nauna pa sila sa uka sa ilang aspeto. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Sa mga salitang iyon, sa unang pagkakataon, nakahinga ako ng maluwag, tumingin ako sa labas ng bintana. Palubok na ang araw sa ibabaw ng mga ulap, pinupula ng takip silim ang kalangitan. 6 na oras na lang. 6 na oras na maaring magligtas sa buhay ni inay, hindi ko binitawan ang kanyang kamay. Minuminuto kong tinitiknan ang numero sa oximeter. 76%, 75%, 74%, pababa ito, ngunit hindi ako sumuko. Naghihintay sa amin ang Pilipinas. Sinabi ni Dr. Santos na may pag-asa doon. Pinili kong maniwala sa kanya. Lumipat ang eroplano sa gitna ng kadiliman, pakanluran, tinatawid ang karagatan patungo sa Pilipinas. Natatanaw ko na ang Ninoy Aquino International Airport. Miyerkules, Hulyo 16, 2025, alas 2:30 ng hapon, ang 12, oras at 30, minutong bayahe ay malapit nang matapos. Pinigilan ko ang aking maluha habang tinitiknan ang lupain ng Pilipinas sa labas ng bintana. Ang oxygen saturation ni inay ay bumagsak sa 70%. May malay pa siya, ngunit halos hindi na makapagsalita, nanatili si Dr. Santos sa tabi niya sa loob ng 6 na oras. Lumapak ang eroplano. Sa sandaling dumampi ang magulong sa runway, napabuntong hininga ako sa ginhawa, narinig ang anunsyo sa cabin. Mga ginwa-ginang, nakarating na po tayo sa Ninoy Aquino International Airport, ngunit kailangan naming maghintay. Naunang bumaba ang ibang pasahero, nakmamadaling inayos ng mga business class passenger ang kanilang mga gamit. Ang ilan ay tumingin sa amin na may pag-alala. Bumukas ang gate at isang kamanghamanghang tanawin ang bumungat sa amin. Isang medical team ang naghihintay, may dalang stretcher, 2 doktor na nakaputing coat, 3 nurse at mga emergency medical technician. Isang babaeng doktor ang pumasok sa cabin. Nasa huling bahagi ngang 30 nakasulat sa kanyang name tag ang Dr. Elena Cruz. Nasaan po ang pasyente? Matatas ang kanyang ingles. Dito po, itinaas ko ang aking kamay. Mabilis na lumapit si Dr. Cruz. Sinyuri niya si inay at nagbigay ng utos sa mga nurse. Oxygen saturation 70%, ihanda ang ECMO. Diretso tayo sa Street Lux Medical Center, Global City. Ito ang unang beses kong marinig ang salitang iyon, ipinaliwanag ni Dr. Santos. Extracorporeal membrane oxygenation, isang makina na gumagana bilang artipisyal na baga, nagbibigay ng oxygen sa dugo kapag hindi na ito kaya na mismong baga. Inilipat nila si inay sa stretcher. Agad na ikinonekta ng medical team ang isang portable oxygen tank. Tumingin sa akin si Dr. Cruz. Kayo po ang kamag-anak, di ba? Sumama na po kayo. Salamat po. Nanginginig ang aking boses. Ngumiti si Dr. Cruz. Gagawin namin ang lahat. Dahil sinukuan na siya sa uka, hindi ibig sabihin na susukuan na rin namin siya. Sa mga salitang iyon, napayak ako. Tumakbo kami sa loob ng paliparan. Mabilis na itinulak ng medical team ang stretcher. Nagbigay daan ang mga tao. Giniyahan kami ng mga staff ng paliparan. Lumabas kami sa isang VIP exit. Isang ambulansya ang nahihintay. Isinakay si inay at sumakay din ako. Umalingaw-ngaw ang sirena. Sa loob ng ambulansya, kinabitan ng nurse si inay ng 4 drip. May tinitiknan si Dr. Cruz sa kanyang tablet. Tumingin ako sa labas ng bintana. Natatanaw ko ang skyway. Isang malaking tulay na tumatawid sa ibabaw gang lungsod. Mabilis na dumadaan ang mga sasakyan. Pinakikinang ng sikat ng araw ang mga gusali. Gaano po katagal? Tanong ko. Sumagot si Dr. Cruz. Mga 40 minuto. Nakausapin na namin ang iseuweng St. Luke's. Naghihintay na ang ECMO team. Talaga po bang makakulong ang ECMO? Desperado kong gitanong. Tumanggo si Dr. Cruz. Sa mga kasong tulad ng sa nanay niyo, ang ECMO ang nagsisilbing life support. Binibigyan nitong pagkakataong magpahinga ang baga habang ang makina ang gumagawang trabaho. Ibig sabihin, gagaling po si inay. Nanginginig ang aking boses. Nakatubili sandali si Dr. Cruz. Sa totoo lang po, hindi ito magiging madali. Ngunit hindi kami susuko. Ang aming ospital ay may specialized team para sa pulmonary fibrosis.
Maari naming subukan ang mapinakabagong paraan ng paggamot. Mabilis na tumakbo ang ambulansya sa expressway. Patuloy ang tunog ng sirena. Nagbibigay daan ang ibang mga sasakyan. Hinawakan ko ang kamay ni inay. Malamig pa rin ito, ngunit nararamdaman ko ang kanyang pulso. Kapit lang po, Nay, malapit na tayo, nasa harap na natin ang ospital. Hindi niya iminulat ang kanyang magamata, ngunit bahagyang gumalaw ang kanyang magadaliri. Pagkalipas nga 40 minuto, natanaw namin ang St. Luke's Medical Center, isang napakalaking gusali. Huminto ang ambulansya sa pasukan ng emergency room. Nang bumukas ang pinto, isa pang medical team ang nahihintay. Kami ang ECMO team, sabi ngang isang lalaking doktor. Simulan na natin agad, pumasok ang stretcher sa ospital. Sumunod ako, malinis ang mga pasilyo, abala ang mga tao. Mga doktor, nurse, pasyente lahat ay may ginagawa. Dumating kami sa harap ng intensive care unit, ICU. Dinala nila si inay sa loop. Kinailangan kong huminto sa pinto. Maghintay po muna kayo sa waiting area, sabi ngang isang nurse. Gaano po katagal? Tanong ko, mahinahon, siyang sumagot. Mga 2 oras po. Kailangan ng oras para ikonekta ang ECMO at patatagin ang kanyang kondisyon. Pumunta ako sa waiting area. Naupo ako sa isang plastik na upuan. Tiningnan ko ang relo. Alas 3:30 ng hapon. 18 oras na ang lumipas mula nang umalis kami sa London. Tinawid namin ang mundo at nakarating sa Pilipinas. Ang buhay ni inay ay nasa kamay na ngayon ng mga Pilipinong doktor. Tumingin ako sa labas. Maliwalas ang langit ni Maynila. Asul na asul. Walang bahit ng ulap, tumingala ako sa langit na iyon at nagdasal. Pakiusap po, iligtas ninyo si inay, bigyan ninyo siyang himala dito sa Pilipinas. 2 oras ang lumipas sa waiting area. Paulit-ulit kong tiningnan ang aking relo. Nang mag-alas, 5:30 ng hapon, bumukas ang pintong icho, lumabas si Dr. Cruz, tinanggal niya ang kanyang maskara habang papalapit. Tagumpay ang pagkakabit ng ECMO, sabi ni Dr. Cruz. Ang kanyang oxygen saturation ay umakyat sa 95%. Stable na po siya ngayon. Nanlambot ang aking matuhod. Napaupo ako sa upuan. Talaga po, ligtas na siya. Nanginginig ang aking boses. Ibinagay ni Dr. Cruz ang kanyang kamay. Huwag po muna tayong maging kampante. Ang ECMO ay pansamantalang solusyon lamang. Kailangan natin ng pangunahing paggamot. Anong paggamot po? Desperado kong tanong. Kinuha ni Dr. Cruz ang kanyang tablet. Isang CT image ang lumabas sa screen. Isang larawan ng baga na may itim at puting kulay. Ito po ang kondisyon ng baga ng nanay nyo. Malala na ang fibrosis. Halos wala nang natitirang normal na tissue en negabaga, paliwanag ni Dr. Cruz. Anong paggamot ang natanggap niya sa UK? 6 na buwan po siyang guminom en nega antifibrotic drugs. Sagot ko. Pero hindi nito napigilan ang paglala. Sabing doktor, wala nang ibang paraan kundi lung transplant. Tumango si Dr. Cruz. Ang lung transplant ay isang opsyon, pero ang problema ay ang haba ng waiting list. Pero mayroon kaming ibang paraan dito sa ospital. Ibang paraan po, nanlaki ang aking mga mata. Nagswipe si Dr. Cruz sa screen. Isang bagong imahe ang lumabas. Mukha itong isang research paper. Stem cell therapy, paliwanag niya. Kinukuha namin ang sariling stem cells ng pasyente, pinalalago sa laboratorio at ituturok sa nasirang tissue ng baga. Tinutulungan nitong mag-regenerate ang baga. Epektibo po ba yan? Tanong ko. Seryosyong sumagot si Dr. Cruz. Nasa clinical trial stage pa lang ito. Hindi pa aprobado NHFDA sa ibang bansa, ngunit sa Pilipinas, pinapayagan ito sa ilalim NH Advanced Regenerative Medicine Act. Ang success rate ay humigit kumulang 60%. Kumapit ako sa numerong iyon. Tumango si Dr. Cruz. Mas mabilis ito kaysa sa paghihintay ng lung transplant sa UK at dahil sarili niyang cells ang ginagamit, mas mababa ang sansa ng rejection. Gusto ko po, agad kong sagot, kung may liligtas nito si inay, gagawin ko po ang lahat. Ngumiti si Dr. Cruz. Kailangan muna nating ipaliwanag ito sa nanay nyo at kunin ang kanyang pahintulot. Gusto nyo po bang pumasok? Pumasok ako sa ICU. Punong-tunong mamakina. Beep, beep, beep. Ang regular na tunong ECG monitor. Nakita ko si inay na nakahiga sa kama. Gising siya.
Nasa tabi niya ang ECMO machine. Isang makapal na tubo ang nakakonekta sa kanyang leg. Ngunit bumalik na ang kulay sa kanyang mukha. Nay, tumakbo ako sa kama. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mainit ito. Sa unang pagkakataon, naging mainit ito. Isabela, mahinang, tawag ni inay. Mahina ang kanyang boses, ngunit malinaw. Nasa Pilipinas na ba tayo? Opo, Nay. Nasa Maynila po tayo. Nasa St. Luke's Medical Center. Nanginginig ang aking boses. May pagamot daw po na makakapagligtas sa inyo. Ipinaliwanag ni Dr. Cruz kay inay ang tungkol sa stem cell therapy. Tahimik na nakinig si inay. Nang matapos ang paliwanag, nagtanong si inay, hindi ba't delikado iyan? Mayroon pong panganib, tapat na sagot ni Dr. Cruz, ngunit mas mabuti ito kaysa sa walang gagawin, sulit itong subukan. Tumingin sa akin si inay. Isabela, ano sa tingin mo? Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Subukan po natin, Nay. Nakrating na tayo rito. Hindi po tayo pwedeng sumuko. Dahan-dahang tumango si inay. Sige, subukan natin. Ngumiti si Dr. Cruz. Magandang desisyon po. Sisimulan natin ang paghahanda bukas. Dumating ang gabi. Nakaupo ako sa isang upuan sa tabi ni inay. Ang ICU ay may ilaw 24 oras. Bawat oras, pumapasok ang manars upang suriin ang kanyang kalagayan. Nang makatulog si inay, kinuha ko ang aking telepono. Nagbadala ako ng mensahe sa aking mga kasamahan sa British Airways. Nailigtas si inay. Iniligtas siya nga Pilipinong doktor. Bumuhos ang mga sagot. Salamat sa Diyos, ang galing ng mga doktor diyan. Isabela, magpakatatak ka, pinunasan ko ang aking mga luha. Tumingin ako sa labas. Nakita ko ang mailong gabi sa Bonifacio Global City. Kumikinang ang mailaw mula sa mga gusali. Sa isang lugar sa lungsod na ito, maraming doktor ang nag-alagang mapasyente. Tinanggap ngang Pilipinas ang aking ina. Hindi sila sumuko at binigyan kami ngang pag-asa. Hinding-hindi ko malilimutan ang pasasalamat na iyon habang buhay. Regular na naririnig ang pahinga ni inay, tahimik na gumagana ang makina, ipinikit ko ang aking mata habang hawak ang kanyang kamay. Bukas, magsisimula ang isang bagong laban, ngunit hindi ako natatakot dahil kasama namin ang mga Pilipinong doktor. Nagsimula ang pagkuhang stem cells. Biyernes, Hulyo 19, 3 araw na ang nakalipas. Nakakabit pa rin si inay sa ECMO, ngunit malinaw ang kanyang isipan. Ipinaliwanag ni Dr. Cruz at ng kanyang research team. Kukuha po tayo ng stem cells mula sa inyong bone marrow, sabi ni Dr. Cruz. Palalaguin namin ito sa lubkam 2 linggo bago iturok sa inyong baga. Sa panahong iyon, kailangan niyong manatili sa ECMO. Nagsimula ang prosedur. Naghintay ako sa labas. Tumagal itong 2 oras. Nang lumabas si inay, maputla ang kanyang mukha, ngunit nakangiti siya. Okay lang ako, Isabela, kayang-kaya ko to. Nang gabing iyon, kumuha akong kwarto sa isang maliit na hotel malapit sa ospital. Sa unang pagkakataon, nakaligo ako ng maayos. Tumingin ako sa salamin. Pakiramdam ko, tumanda ako sa lupngang 5 araw. Maitim ang ilalim ng aking mga mata at gusot ang aking buhok. Binuksan ko ang aking telepono, binuksan ko ang isang social media app, at nagsimula akong mag-type, pakiusap, pakinggan niyo ang kwento ko. Ako ay isang flight attendant ng British Airways at ang aking ina ay may terminal pulmonary fibrosis. Sinukuan na siya ng mga ospital sa UK, nungit pumunta kami sa Pilipinas. At dito, nakahanap kami ng pag-asa. Nag-attach akong larawan. Isang larawan ni inay na nakahiga sa kama, nakakabit sa ECMO. Ang kanyang muka ay nakablur. At pinindo ko ang post. Agad ang naging reaksyon. Sa loob ng 5 minuto, 50 komento ang natanggap ko. Pakalipas ng 1 oras, umabot ito sa 1,000. Daan-daang beses itong na-share. Ipagdarasal namin kayo. Galing mi Pinoy. Ang tatay ko ay nagpagamot din sa Pilipinas. Isang lugar ng Himala. Pinunasan ko ang aking luha habang binabasa ang makomento. Nagbibigay ng suporta ang mga tao mula sa buong mundo. May mga mensahe mula sa UK, Canada, Australia at Middle East. Kinabukasan, pumunta ako sa ospital. Tinawag ako ni Dr. Cruz. Ms. Reyes, nakita niyo na po ba ang balita? Anong balita po? Nagtataka kong tanong. Ipinakita ni Dr. Cruz ang kanyang tablet. Ang website ng BBC News.
Lumabas ang headline, British flight attendant fights for mother's life in the Philippines. Ang kwento ko, ang post ko kagabi sa social media ay naging viral. Nagsimula itong i-report ng media sa UK. Tumawagi, Engi, BBC, ETV, at Sky News. Nagulati ako. Hindi ko inaasahan na abot sa ganito. Sabi ni Dr. Cruz, maganda ito. Maraming tao, Engi, nagikaroon, NG, interes sa medisinang Pilipino. Nang hapon na iyon, pinuntahan ako ng public relations team ng ospital. Payag po ba kayong magpa-interview? May mga request po mula sa international media. Nag-atubili ako. Ano kaya ang isipin ni inay? Tinanong ko siya. Ngumiti si inay. Gawin mo, Isabela. Ang kwento ko ay maring magbigay ng pag-asa sa iba. Kung ganun, dapat nating gawin. Nagpa-interview ako. Isang reporter mula sa BBC Manila Bureau ang dumating. Tumayo ako sa harap ng kamera. Nanginginig ako, ngunit ginawa ko ang lahat. Bakit po kayo pumunta sa Pilipinas? Tanong ng reporter. Sumagot ako, dahil sa pag-asa. Sa UKA, sinabi nilang wala ng paraan. Ngunit sa Pilipinas, mayroon. Ano po ang masasabi ninyo sa medisinang Pilipino? Hindi ka panipaniwala, tapat kong sinabi. Hindi sumusuko ang mga doktor, lumalaban sila para sa pasyente hanggang sa huli. Natapos ang interview. Nang gabing iyon, isinahimpapawid ito sa BBC. Lumabas ang mukha ko sa screen. Pinanood namin ito ni inay sa kanyang kwarto sa ospital. Isabela, napakatapang mo, sabi ni inay. Umiling ako, hindi po, nay. Kayo po ang matapang, hindi po kayo sumusuko. Pumasok ang isang nurse, may hawak na tablet. Nakita niyo na po ba ang social media? Kumakalat na po sa buong mundo ang kwento ni Miss Isabela. Tiningnan ko ang screen. Ang kwento ko ay nasa Twitter, Facebook at Instagram. Ang mga hashtag na number Miracle in Manila, number Filipino Pride at number Galing ing Pinoy ay nag-trending. Mahigit 1 milyong tao na ang nakakita. Libo-libo ang komento, bumuhos ang mamensahe ang suporta mula sa buong mundo. Hindi ako makapaniwala. Totoo ang lahat ng ito? Hinawakan ni inay ang aking kamay. Isabela, ang iyong katapangan ay nagpapagalaw sa mundo. Tumingin ako sa labas. Kumikinang ang mga bituin sa kalangitan ng Maynila. Isang himala ang nagaganap sa lungsod na ito. Ang buhay ni inay ay naliligtas at ang buong mundo ay nakatingin. 2 linggo na lang at ituturok na ang stem cells, binilang ko ang nga araw. At nakdasal ako na sana magpatuloy ang himalang ito. Agosto 2, ang araw ng pagtuturo ng stem cells. Handa na ang stem cells ni inay na pinalago sa loob ng 2 linggo. Si Dr. Cruz at ang kanyang 6 na miyembro ng research team ay nagtipon sa operating room. Naghintay ako sa labas. Sa salamin, nakikita ko ang Galaw Medical Team. Naka-anestesia si inay. Ang paraan ay ang direktang pagtuturo ng stem cells sa bagagamit ang isang bronchoscope. Tumagal itong 3 oras. Nakaupo lang ako at tinitingnan ang relo. Binuksan ko ang aking telepono. Nagpost ako sa social media. Ngayon ang dede. Ituturo na sa baga ni inay ang kanyang stem cells. Kailangan namin ang inyong mapanalangin mula sa buong mundo. Sa loob ng 5 minuto, 5,000 komento ang natanggap ko. Mula sa Pilipinas, UKA, Europa bumuhos ang mamansaheng suporta. Laban lang, pinagdarasal namin kayo. Mabuhay ang mga Pilipinong doktor. Bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Cruz. Tinanggal niya ang kanyang maskara at ngumiti. Naging matagumpay. Kumalat ng maayos ang stem cells sa buong baga. Talaga po, agad akong tumadyo. Tumango si Dr. Cruz. Ngayon, kailangan nating maghintay, kailangan ning panahon para mag-regenerate ang tissue ng baga. Karaniwan, tumatagal ito ng 4 hanggang 8 linggo. Inilipat si inay sa recovery room. Umupo ako sa tabi niya. Nang magising siya, ang una niyang sinabi ay, tapos na ba? Opo nay, naging maayos daw po. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Mula nun, bawat araw ay paghihintay. Araw-araw. Nagsasagawang lang function test ang mga doktor. Sinusukat nila ang oxygen saturation, respiratory rate, at vital capacity. Unti-unting gumaganda ang mga numero. 1 linggo ang lumipas, tinanggal ang ECMO, nakahinga na si inay ng mag-isa. Sapat na ang oxygen mask lamang. Namangha si Dr. Cruz.
Mas mabilis kaysa sa inaasahan ang kanyang pagaling. Magandang senyales ito. Araw-araw akong nag-a-update sa social media. Ibinabahagi ko ang prosesong pagaling ni inay. Nagpo-post din ako nga litrato. Litrato ni inay na nakaupo sa kama at nakanggiti, nakatingin sa labas ng bintana, kumakain ng lugaw. Umabot sa 500,000 ang aking followers. Patuloy na nagulat ang international media. Tinalakay din ng Reuters, Al Jazeera at NHK ang aking kwento. Ang himala ng medisinang Pilipino ang naging pamagat. Agosto 15, isang kamanghamanghang pangyayari ang naganap. May tumawag sa ospital mula sa British Embassy. Gusto pong makipagkita ng British Ambassador kay Miss Isabella Reyes. Ang ambasador po. Nagulat ako. Tumango ang staff. Narinig po ng ambasador ang kwento ninyo. Naantig daw po siya. Kinabukasan, bumisita ang British Ambassador sa ospital. Isang babae na nasa 50s. Nakasuot ng business suit and gunit mainit ang kanyang initi. Miss Reyes, ikinagagalak kitang makilala, sabi ng ambasador. Ang iyong katapangan ay nagbigay ng malaking inspirasyon sa mga Briton at ipinakilala mo sa buong mundo ang kahusayan ng medisinang Pilipino. Maraming salamat po, nahihiya kong sagot. Lumapit ang ambasador kay inay. Mrs. Reyes, natutuwa po ako na gumagaling na kayo. Magiging bayani kayo pagbalik ninyo sa UKA. Ngumiti si inay. Ang mabayani po ay ang madoktor dito sa Pilipinas. Masuvete lang po ako. Tumango ang ambasador. Talagang kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga Pilipinong health workers, sabi niya. Marami kaming dapat matutunan sa UKA. Pinaplano naming palakasin ang medical cooperation sa pagitan ng UK at Pilipinas. Ang kwento ninyo ang naging daan para dito. Nang gabing iyon, isang special feature ang lumabas sa BBC. Miracle in Manila, The Story of Isabella and Maria Reyes. Isang oras na dokumentaryo. Lumabas ang mukha ko sa screen. Sa isang interview, hindi kami sinukuan ng Pilipinas, sabi ko. Ang aking ina, na binigyan ng 6 na buwang taning sa UKA, ay naglalakat, nagsasalita, at tumatawa na ngayon. Kung hindi ito himala, ano pa? Lumabas din ang interview ni Dr. Cruz. Hindi namin tinitiknan ang mapasyente bilang numero lang, sabi niya. Bawat isa ay isang mahalagang buhay. Tungkulin ng isang doktor na gawin ang lahat hanggang sa huli. Ipinakita ang St. Luke's Medical Center. Nga eksena mula sa ICU, operating room, at research lab. Ang modernong pasilidad ng Pilipinas ay ipinakita sa buong mundo. Pagkatapos ng dokumentaryo, muling sumabog ang social media. Nagsimulang mag-comment ang nga Briton. Ang galing ng medisinang Pilipino, dapat ganyan din tayo. Patient-centered, gusto kong gimagipagamot sa Pilipinas. Agosto 20, lumabas din ito sa balita sa Pilipinas. Itinampok NG, ABS-CBN, GMA at TV5 ang aming kwento. Ina at anak na Briton, humanga sa galing ng medisinang Pilipino ang headline. Nagsimula ring magbigay ng suporta ang Mapilipino. May masulat na dumating sa ospital. May managpadala ng pagkain at merienda. Izinaling ni Dr. Cruz ang mamensahe ang suporta na nakasulat sa Filipino. Laban lang po, dalangin namin ang inyong tuluyang pagaling. Masaya kami na nakatulong ang Pilipinas. Napayak ako, napakaraming tao ang sumusuporta kay inay. Mga Pilipino, mga Britong, mga tao mula sa buong mundo. Agosto 26, naganap ang himala. Lumabas ang resultang lung function test. Dumating si Dr. Cruz na may dalang chart. Punong ngiti ang kanyang mukha. Hindi ka panipaniwala, sabi ni Dr. Cruz. Ang kanyang lung capacity ay umabot na sa 40%. 3 linggo lang ang nakalipas, 10% lang ito. Ang fibrotic tissue ay nagre-regenerate. Talaga po, tanong ni inay. May lakas sa kanyang boses. Ipinakita ni Dr. Cruz ang CT image. Ikinumpara niya ito sa dating larawan. Malinaw ang pagkakaiba. Tingnan ninyo, turo niya sa screen. 3 linggo na ang nakalipas, halos puti na ang baga dahil sa fibrosis. Ngayon, marami ng itim na bahagi. Ibig sabihin, bumabalik na ang normal na lung tissue. Hindi ako makapaniwala. Tumulo ang aking maluha. Umiyak din si inay. Inabot ni Dr. Cruz ang kanyang kamay. Congratulations po, ito ay isang himala. Ipinost ko ito sa social media, naganap ang himala. Ang lung capacity ni inay ay 40% na, 3 linggo lang ang nakalipas, 10% lang ito,
Nagtagumpay ang nga Pilipinong doktor. Sumabog ang makomento. Sa loob ng 1 oras, umabot ito sa empais. Bumuhos ang makapakbati mula sa buong mundo. Agosto 31, araw ngang paglabas sa ospital. Nakakalakat na si inay ng mag-isa. Hindi na rin niya kailangan ng oxygen mask, sapat na ang normal na pahinga. Nakatit sa amin si Dr. Cruz at ang medical team. Biniyan kami ng mga nurse ng bulaklak. Niyakap ko sila isa-isa. Salamat po, maraming salamat. Nanginginig ang aking boses. Huling nagsalita si Dr. Cruz. Bumalik po kayo para sa check-up pagkatapos ng 3 buwan. Kailangan nating subaybayan ang kanyang pagaling. Pero sa kondisyon niya ngayon, malaki ang sansa na tuluyan na siyang gumaling. Tuluyang gumaling. Kumapit ako sa salitang iyon. Ngumiti si Dr. Cruz. Opo, makakabalik na po siya sa normal na pamumuhay. Paglabas namin naga-ospital, may mga kamera. Mga media mula sa Pilipinas at UK. Nag-flash ang mga ilaw. Makahawak kamay kaming naglakad ni inay. Isang reporter ang nagtanong, ano po ang masasabi ninyo sa Pilipinas? Tumingin ako sa kamera. Ang Pilipinas ay isang bansa na hindi sumusuko sa buhay. Ang aking ina ang buhay na katibayan nito. Salamat Pilipinas. Nang gabing iyon, ang eksenang iyon ay isinahimpapawid sa buong mundo. Sa ilalim ng sikat ng araw ng Pilipinas, kami ni inay ay nakangiti. 1 linggo kaming naglakbay sa Pilipinas. Nagpunta kami sa Intramuros, Mall of Asia at Tagaytay. Bawat sandali, masaya si inay. Kumain din siya ng mapakaing Pilipino, adobo, sinigang, at lechon, lahat ay kinain niya ng may gana. Isabela, ang ganda dito, sabi ni inay. Ito ang lugar na nagligtas sa akin. Hinding-hindi ko ito malilimutan. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Setyembre 7, bumalik kami sa UK. Hinatid kami ni Dr. Cruz sa Naya. Bumalik po kayo para sa check-up, sabi niya. Nangako ako. Sigurado po, babalik kami. Dumating kami sa London. Pag-uwi namin, nahihintay ang aming mga kapitbahay. May hawak silang banner. Welcome home, Maria. Umiyak si inay. Isa-isang lumapit ang mga kapitbahay para yakapin siya. Isang himala, Maria, sabi ng isang kapitbahay. Tunay na isang himala. Bumalik ako sa trabaho sa British Airways. Malugod akong tinanggap ng aking makasamahan. Isabela, ang galing mo, kahanga-hanga ka. Lahat sila ay bumati sa akin. At nagdesisyon ako. Nag-apply ako bilang permanenteng crew para sa London-Manila route. Gusto kong pumunta sa Pilipinas buwan-buwan. Pinayagan itong head office. Mula Oktubre, nagsimula ang aking buwan ng flight patungong Maynila. Bawat biyahe, ikinukwento ko sa mga pasahero ang aking naranasan tungkol sa medisinang Pilipino, sa kabaitan ng mga Pilipino. Nantak ang mga pasahero. Sabi nila, mas lalo silang nasabik na makarating sa Pilipinas. Ipinagmamalaki ko ito na ginagawa ko ang aking bahagi sa pagpapakilala sa Pilipinas. Nobyembre 7, bumalik kami sa Pilipinas para sa check-up. 3 buwan na ang nakalipas. Pagdating namin sa Naya, si Dr. Cruz ang sumalubong sa amin. Welcome back. Nakangiting sabi niya, ang ganda po ne kulay, ne nanay neyo. Malawak na ngumiti si inay. Naglalakad po ako araw-araw, 3 kilometro. Pumunta kami sa ospital. Nagsimula ang mga pagsusuri, CT scan, lung capacity test, blood test. Tumagal itong 2 oras. Kinabahan ako habang naghihintay ng resulta. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni inay. Pumasok si Dr. Cruz, may hawak na chart. Perpekto, sabi niya. Lung capacity 75%, oxygen saturation 98%. Walang paglalangang fibrosis. Masasabi na nating tuluyan na siyang magaling. Tumulo ang aking nga luha. 4 na buwan lang ang nakalipas. Ang aking ina na may 6 na buwang taning ay ngayon ay idineklarang magaling na. Isang himala. Umiyak din si inay. Niyakap kami ni Dr. Cruz. Congratulations po. Ito ang himalang nilikha ng inyong katapangan. Nang gabing iyon, naglakad kami sa BGC High Street. Kaming dalawa ni inay. Puno ng tao ang lugar. Makukulay na ilaw. Masasarap na amoy ng pagkain. At masiglang musika. Isabella, ang saya dito, sabi ni inay. Ang babait ng mga tao, masarap ang pagkain, at higit sa lahat, ito ang lugar na nagligtas sa akin.
Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Nay, nakapagdesisyon na po ako. Sabi ko, buwan-buwan po akong pupunta sa Pilipinas. Ako na po ang permanenteng crew sa Manila route. Sinasabi ko sa lahat ngang pasahero kung gaano kaganda ang bansang ito. Niyakap ako ni inay. Proud ako sa'yo, Isabela. Dalaga na talaga ang anak ko. Nang gabing giyon, ipinost ko ang huling update sa social media. Mga kaibigan, isang hindi kapani-paniwalang balita. Idineklara ng magaling si inay. Ang aking ina, na biniyan ng 6 na buwang taning sa uka, ay nakatakpo ngang himala sa Pilipinas. 2 milyong tao mula sa buong mundo ang sumuporta sa amin. Salamat sa inyo at sa Pilipinas, hinding-hindi ka namin malilimutan. Sumabog ang mga komento, libo-libo ang pagbati. Bumuhos ang mga mensaheng kagalakan mula sa buong mundo. Bumalik kami sa London, normal na ulit ang pamumuhay ni inay. Araw-araw siyang naglalakad, nakikipagkape sa mga kapitbahay at nag-alaga ng hardin. Patuloy akong lumilipat sa Manila route 4 na beses sa isang buwan. Ikinukwento ko sa mga pasahero kung gaano kadakila ang bansang Pilipinas. Sa loop ng eroplano, isang pasahero ang nagtanong, "Kayo po ba yung flight attendant na nagligtas sa nanay niyo sa Pilipinas?" Ngumiti ako. "Opo, ako nga po." Pumalakpak ang mga pasahero. Sinabi ko, "Ang Pilipinas po ang aking pangalawang tahanan. Sana po ay magkaroon din kayong magandang karanasan doon." Tuwing darating ako sa Naya, nakikipagkape ako kay Dr. Cruz. Sabi niya, dahil daw sa kwento ko, dumami ang kanilang madayuhang pasyente. Lahat sila ay nagtitiwala sa medisinang Pilipino. Ipinagmamalaki ko ito na may maliit akong papel na ginagampanan sa pagpapakilala sa Pilipinas. Tumingin ako sa labas. Maaliwalas ang langit sa Maynila. Ang maeroplano ay lumilipat. Naisip ko, ang panalangin nagsimula sa 35,000 talampakan ay sinagot sa lupang Pilipinas. Mga kaibigan, ako po si Isabela Reyes, isang flight attendant, isang anak, at isang taong nagmamahal sa Pilipinas. Sana ang aking kwento ay magbigay ng pag-asa sa iba. Huwag kayong sumuko, may himalang nahihintay sa isang lugar. Para sa amin, ang lugar na iyon ay ang Pilipinas. Ang pangako sa himpapawid ay naging himala sa lupa, at ang pangalan ng himalang iyon ay Pilipinas. Mga kaibigan, napakinggan ninyo ang kwento ni Isabela Reyes at ng kanyang inang si Maria. Isang 62 taong gulang na babae mula sa London, UK, na binigyan ng 6 na buwang taning, isang pasyenteng may terminal pulmonary fibrosis na sinukuan ng medical community sa UK. Ngunit dahil sa katapangan ng anak at dedikasyon ng mga Pilipinong doktor, isang himala ang naganap. Mula sa oxygen saturation na 72% sa ibabaw ng karagatan, ang pasyente ay sumailalim sa ECMO at Advanced Stem Cell Regenerative Therapy sa Pilipinas. At sa loob lamang ng 4 na buwan, idineklara siyang magaling. Hulyo 15, 2025, umalis sila sa London at dumating sa Pilipinas noong Hulyo 16. Agad na ikinonekta ng medical team ng St. Luke's Medical Center ang ECMO. Hulyo 19, kinuha ang kanyang stem cells. Agosto 2, itinurok ito sa kanyang baga. Agosto 26, isang kamangga-manghang, resulta ang lumabas 40% recovery ng lung capacity. Agosto 31, nakalabas siyang ospital at noong Nobyembre 7, sa kanyang check-up, idineklara siyang tuluyan ng magaling. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang simpleng tagumpay sa medisina, ito ay nagpapatunay na ang Pilipinas ay isang bansang hindi sumusuko sa buhay na may mga doktor na ginagawa ang lahat. Iyan ang Republikang Pilipinas. Hanggang ngayon, buwan-buwan pa ring lumilipat si Isabela sa Manila route, ibinabahagi ang kwento ng Pilipinas sa buong mundo. Ang kanyang 2 milyong followers sa social media ay sumusuporta rin sa Pilipinas. Isang pangako sa himpapawid na naging himala sa lupa. Kailan ka huling nakaramdam ng pagmamalaki sa pagiging Pilipino? Ibahagi ito sa mga komento. Kung naantik kayo sa video na ito, paki-subscribe at like. Sa susunod, magdadala kami ng mas marami pang nakakamanghang kwentong Pinoy Pride. Salamat po.